fact, tomorrow dapat may Blue Ribbon Committee, ay may Blue Ribbon hearing tungkol sa flood control scandal under Senator Pia Cayetano and Senator Dante Marcoleta. Paano yun? Kayo na yung Blue Ribbon Chairman. Kinancel na yun. Paano kinancel? Kayo lang ho ang nag-cancel. No, hindi to nangyari na aksidente lang, no? It was a combination of greed, opportunity, minds who put their minds together and said, kayang gawin to. Kayo po, personally, ano reaction ninyo? Ang sinasabi ng grupo ni Win Gatchalian na may majority na sila dahil sumama sa kanila si Senator Escudero. Yes po. Ang nakalagay sa konstitusyon, the quorum shall a majority of the 24 members of the Senate shall constitute a quorum. Kasi wala namang namatay sa kanila, di ba? So 24 sila. Saan 12, hindi po yan quorum. Valid quorum. Kaya nga sila ngayon. Nahila nila si Escudero. Nagkaroon ng quorum. Doon na sila ng braso. Nag-motion ito si 2000 na kailangan lahat ng mga vacant, i-vacant lahat ng mga committee. Yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman tayo sa Kuya Goods nagbabalik. At syempre kung di ka pa nakasubscribe, subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para laging updated sa ating mga video. Ito na ho. Nagtataka ho ating kababayan kung bakit ho nagkaroon ng quorum. Wala naman ho silang buo at hindi sila buo dyan sa Senado. Bakit daw ho nagdesisyon at pilit binaso at kunin ng liderato? At nagmamalaki pa ho ang mama dito sa video na ito na tila baga parang hindi nila papapasukin kung sakali itong dating majority. Paano nga ba naging majority ngayon itong Bulok 12? Dahil ho, sumani ho sa kanila itong si Escudero na wala humbayag. Yan ang nakikita ng taong bayan. Bakit? Noong una, ayan pala yung kinukwento ng isang vlogger na nag-iiyak. Akala natin si Senator Jinggoy. Hindi pala. Yan pala yun na wag siyang kasuhan at mawawala na yung kaso. Di ba nga sinabi na ho yan na kakasuhan siya dahil nga sa takot na makulong. Talagang ngayon, pinakitbalik-balikat niya na lang yung sentimiento ng taong bayan. Ganito ang taong bayan, Mamang Escudero. Yan sa ginawa nyo. Parang kayo ang lumalabas na nagtaksil. Sabagay, wala na ho kayong makukuhang boto. Okay na yan sa inyo. Tapos at buti nakilala na kayo ng taong bayan. Pero bago natin erekta lahat ng video ngayong umaga. Ngayong ding umaga, alas 9, itutuloy ho, ang balita, itutuloy ho yung investigasyon ng Blue Ribbon sa pamumuno nila Senate President Alan Peter Cayetano, Senador Marcoleta, Senator Pia Cayetano. Dapat. Dahil nga sa pagyayabang ng mamang ito, hindi na ho daw nila papapasukin at sila na daw ho ang Senate, sila na ho ang majority. Paano kayo naging majority? 12, ang kailangan sa saligang batas, sa rules ng Senate, kailangan makakuha kayo ng 13 boto. Tama. Wala ho kayong 13. Kaya nga sabi ni Alan Peter Cayetano, kung meron kayong bilang na 13, okay, sa inyo na. Hindi na kami maghahabol. Tama nga naman. 12 pa lang kayo eh. Ng braso ang ginawa nyo. Pinagbabraso nyo yung mga ibang kasamahan nyo senador. Sige nga. Ano yung paliwanag mo dito? Iba ho yung mga gusto nila eh. Dahil siguro, sabi na nga nakararami, baka mabanggit ang pangalan, di bali naman braso. Cheryl, with me right now is Senator Erwin Tulfo, ang bagong chairman ng Senate Blue Ribbon Committee at siyang itinalagang spokesperson ng new majority bloc. Sir, congratulations, it's an order. Thank you, Mayan. Thank you. Okay. Sir, we know for a fact tomorrow dapat may Blue Ribbon Committee, may Blue Ribbon hearing tungkol sa flood control scandal under Senator Pia Cayetano and Senator Dante Marcoleta. Paano yun? Kayo na yung Blue Ribbon Chairman. Kinancel na yun. Paano kinancel? Kayo lang ho ang nag-cancel. Kayo lang din ang gumawa ng kwento. Nagpalit kayo ng liderato ng kayo-kayo lang.
At bukod doon, yung Sergeant at Arms, pinalitan nyo agad. Bakit? Siyempre, para mapigilan nyo eh. Yun ang kwento eh. Sige, tuloy mo. And because may ako na yung bagong Blue Ribbon ay tinalaga ng new majority, di ba? Kanina pa sinasabi, pinipilit nila na maghihiring pa sila. Paano maghihiring? Nakausap ko na po yung Sumbong Blue ka Ribbon pa. Secretariat, pinakancel ko na po yung hearing. Hindi po natin pinakancel dahil Kita nyo, pinakancel na yung hearing. Nasa bunganga mo na rin, sa pasmado mong bibig. Nanggaling yung mga pronouncement mo. Di ba? Alam nyo, kung ganito lang ho ang mamumuno na kayang baliin ng batas, wala hong kakwenta-kwenta. Buti na lang nandito tayo sa Mars at malayo tayo sa mga dorobo. Kawawa ho ang taong bayan. Kawawa ang Pilipino. Pinagluloko. Pinagluloko. Ito na nga senador na magaling eh. Pinagluloko pa. Tayo pa kayo mga Pilipino. Lipat na kayo dito sa Mars. Malalaki ang ano dito. Malalaki at maganda ang maganda ang mga tanawin dito. gusto natin i-cancel. Pinamove po natin from bukas po, Thursday, i-move po natin ng ilang araw to Monday. Kasi po, isa pa ho dyan, to inform all members. Sila nga po, wala po invitation. Sila lang po. Oh, yan na rin tayo. Lumalabas na rin sa nguso nyo eh, no? Eto may galit eh. May puot sa puso ng mama. Alam nyo kung kayo ho ay nakikisa para malaman ng taong bayan. Ang gusto ho kasi ng taong bayan, Sir Boss Amo Manager, Mr. Senator, yung transparency patungkol doon sa flood control. Kung paano nadurobo yung bilyones, trilyones na pondo ng bayan, ay oo nga pala. Hindi nga pala mangyayari yun kasi, baka mabanggit ang pangalan eh. Hindi bali na lang itago sa taong bayan, wag lang mabanggit ang pangalan, which is today sana yun. Kaso nga lang, ito yung pronouncement na hindi pa papasukin, may bago silang Sergeant at Arms at hindi nila kinikilala itong Blue Ribbon ni Senador Marcoleta. Pinakancel di ba? Kaya nga, minadali nila yan, gusto nilang kunin talaga ang pesto na yan para mapigilan ang kanilang mga gusto. Mapigilan pala ang gusto na isiwalat. Kaya nila minadali talaga. Wala pang, sabi ko nga isa, dalawa, tatlong araw. Isang araw, dalawang araw, hindi pumasok yung majority, which is sila Senator Alan Peter Cayetano. Pangatlong araw, gumawa ng kwento, nag-quorum. Noong una, magko-quorum na, nag-walkout sila. Planado kita nyo. Noong unang araw, sabi ni Senator Alan Peter Cayetano, ituloy natin to. Di ba? Mag-quorum tayo. Di ba? Ay nag-walkout. Noong nagtatago na at nagkaroon na ho ng problema si Senator Jinggoy dahil sa bunganga rin itong pasmado. Na sinabi nito na aarestuhin na si Senator Jinggoy at yung isa'y nagtatago. Ayun na, nagyabang-yabangan na sila. Binalita na ngayon na sila na ngayon ang bagong majority. Pero anyway, kahit ano man ang gawin nyo, tignan nyo yung mga nagko-comment doon sa mga pahina nyo. Mismong pahina nyo, pinagtatawanan kayo at marami ho nagagalit. Bakit? Hindi naman ho makatuwiran yung mga pinagagawa nyo. Tsaka ito, sagot sa inyo ni Senator Alan Peter Cayetano. Makinig ho kayo. Paano kayo nakakuha ng boto, kulang pa kayo ng isa? At marami rin nagsasabi, may mga nag-iiyakan eh. May iyakan talaga yung mga dorobo. Pag nagsalita si Senator Alan Peter Cayetano, talagang tagos sa mga puso nila eh. Yun ang hindi nila kayang tanggapin. Kaya mag-iiyak na lang kayo. Especially po na napaka-importanting araw ang bukas sapagkat naririnig na natin ang katotohanan sa Blue Ribbon Committee. So let's start with a biblical principle. Kung anong itatanim natin, yan ang ating aanihin. Mula sa ating pagkamusmos, di ba? Elementary pa lang, tinuturo sa atin yan. Kung anong ating itatanim, yan ating aanihin. Alala ko pa yung commercial nung 70s. Yung basurang tinapon mo, babalik din sa'yo. So yung commercial na yun, may nagtatapon ng basura, bumaha.
pumasok ulit sa bahay nila yung basura kasama yung baha. So ang flood control scam ay hindi nangyari by its own, by itself, no? Hindi ito nangyari na aksidente lang, no? It was a combination of greed, opportunity, minds who put their minds together and said, kayang gawin to. We will not be able to stop corruption in our country until we know the truth, we know how to stop a problem, and we know how to reform. Repentance is part of that. Maniniwala ho ba kayo na ang mastermind ng pinakamalaking corruption scam sa buong history ng Pilipinas ay panay oposisyon ang gumawa? Napakagaling. Yon, booking. Puro oposisyon. Sino-sino ba yan? Ang oposisyon kasi, kung hindi aktivista, NPA yan. Yan dyan sa Senado at sa Kamara. Pansinin nyo, ano ang nangyari ngayon sa Kamara nung pumasok ang mga aktivista at mga NPA dyan? Nakuha na nila. Hindi ako nagtataka. Bakit ganun na rin ang nangyari? Dati ang pinaglalaban ng gobyernong Marcos noon, puksain itong mga, yung mga ganyang mga salot sa gobyerno. Pero ngayon hindi, kinukup-kup na ata, di umano eh. Pansinin nyo, andyan na sila sa Kamara, sa Senado. Nagkukumpula na sila dyan. Dahil, saan? Doon sila nakikinabang eh. Kaya pala, pagulo na ang bansa. Sa gantong pamamaraan nila, nagkakampihan sila, kumukuha sila ng mga nagpapagulo, ang labas ending, Pilipinas magulo. Buti na lang, may mga senador na talagang hindi nila kaya at may mga leader na hindi kayang sungkitin ng mga masasamang loob. Pag members ng opposition ang gumawa under the nose of an administration na samantalang mahigit 2 taon na nangyayari. So, we started, the majority and as Senate President, we started diplomacy po talaga. Wanted to work together. Number 1 priority is the economy. Number 2 po, yung pong impeachment dahil accountability. Pero kasama po yung ating priority, yung mga flood control issues at iba pang mga scams na bigyan ng tugon. Nabigyan na ng tsansa ang grupo ni Senator Lacson at Senator Soto. Kasama dyan sila Senator Win. Alam naman natin lahat na kailangan ay 13. So let me state this. Malacanang backing the move of the senators today and the other groups backing them, they will say anything and do anything to bend the law. Yan. And basically susunugin na yung ating konstitusyon. So when I said a while ago that I am still the Senate President, the legitimate, the legal, moral Senate President, it's not about me, it's not about the position. Anytime po, pwede po ako mag-resign, pwede kong ibigay ito sa iba kung may 13. Yun. This is about democracy. This is about an independent Senate. This is about fighting corruption. You cannot say you love democracy, but walang checks and balance. Hindi pwedeng sabihin you love democracy, pero pag mali yung numero, invento na lang po tayo. I don't know how much time I have. There's so much I want to tell the Filipino people. Some of it you might think is very productive. Some of it you will think it's my thoughts. But let me tell you this from the bottom of my heart. God loves the Philippines. Ulitin ko po God loves the Philippines. So we have to take a step of faith. Sabi sa book of James, faith without action is dead. Patay ho ba ang ating paniniwala at pananampalataya? Kung mahal natin ang Pilipinas, we have to do something about it. Why do I say this? Well, first the Senate. 12, may quorum, samantalang malinaw sa Constitution, 13. Yung case na sinasabi nila, iba, continuing po yun. Nag-umpisa silang may quorum, umalis yung iba. Ito po, kahit saan nyo pong tignan, sa Constitution, mali. Sa rules po ng Senate, kailangan yung presiding officer, yung Senate President, kung hindi, yung Senate President Pro Tem, kung hindi, yung Majority Leader, or
yung Assistant Majority Leader. Wala po doon na nagsasabi kahit win ang pangalan mo, hindi po win yon. Wala po sa rules yon. Wala po yung 12. Tablado ito si Win. Mahilig kasing Alam niyo yung nangangarap na maging Senate President. Kasi yun nung una pa lang binabanat nila eh. Nung una pa lang na nagkakaroon sila ng mga pag-walkout, bunga nga pa rin ni Win ang sinasabi nila eh. Pangalan ni Win pala sinasabi nila. Ngayon, nakuha na nila, pero hindi naman legit. Walang ganun. Kasi hindi sila 13. Ibig sabihin, binaso nila yung majority, gumawa sila ng eksena para makuha kasi nga takot sila magkaroon ng investigasyon sa flood control. Bakit? Dadawit ang pangalan. Ilan ang madadawit dyan? Tsaka wag na nating itanggi itong si Escudero may kaso na ho ito. Ngayon nawala ng kaso kasi sumanib na sa mga dorobo. Pero ngayon kasama ka na sa dorobo. Kasi meron kang pero wag ka mag-alala. Baka bulat-latin pa rin yan ng ombudsman. Dahil pag nangalampag ang tao, kasama ka sa mga kasuhan, yan ang mali mo. Cheese. Bakit? Nagpalinlang ka sa mga yan. Kasi yung kaso mo, alam ng taong bayan na meron kang kaso. Anytime, pwede nilang ilahad yan. Yun lang ginawa mong mali. Sumanib ka sa kanila at yung kaso mo, akala mo matatanggal, hindi matatanggal yan. Ngayon, ito, sagot ni Atty. Rowena Guanzon dito sa umiinit na issue na ninakaw na liderato. Anyway, tingnan natin. Kunan nga natin ng reaction. Sasamahan tayo ni Atty. Rowena Guanzon. Atty. Guanzon, magandang hapon po. Magandang hapon po, Kuya Glenn. Opo, si Jen po ito, no? Kasama ko si Kuya Benny. Napanood nyo ba yung nangyari sa Senado? Kayo po, personally, ano reaction ninyo? Ang sinasabi ng grupo ni Win Gatchalian na may majority na sila dahil sumama sa kanila si Senator Escudero. Yes po. Ang nakalagay sa konstitusyon, the quorum shall a majority of the 24 members of the Senate shall constitute a quorum. Kasi wala namang namatay sa kanila, di ba? Opo. So 24 sila. Sa 12, hindi po yan quorum. Yung ginagamit nilang decision ng Supreme Court na Abilino versus Cuenco na sinabi nila ay 12 ay quorum dahil po nung panahon na yan na habla si Abilino versus Cuenco na kinuha ni Cuenco yung pagka-Senate President, yung panahon po na yon si Senator Tomas Confesor ay nasa abroad. Pakinggan nyo abogado ito. Magaling. Kaya doon sa mga nagmamarunong dyan sa Senado, ay alam nyo ito si Tutasen, mahilig tong gumanyan Hindi naman abogado. Ngayon sila yung mga nag-udyok niya, malamang sigurado. Malamang sa malamang. Sila yung mga nag-udyok niyan, di umano. Diba? Isipin nyo siya yung pinaka-minority leader. Tapos siya pa yung nagpanumpa dun sa win-win daw kuno. Siya daw yung Senate President contemporary. Anak ka ng tipakulong ka, Rudy naman. Huwag nyo na kami pinagloloko. Kaya ito, pakinggan nyo, tapusin nyo yung video na kay Atty. Guanzon. Kaya po sinabi ng Supreme Court na 23 lang sila. Because at that time, nasa abroad outside the jurisdiction ng Pilipinas ang isa, si Senator Confesor, and cannot be compelled to attend that Senate session. Ibig sabihin po, ang tanong, hindi po applicable yung Abilino versus Cuenco na decision. 12 lang sila doon kasi may nag-abroad. So 23 lang sila. Ang majority 12 doon sa Abilino versus Cuenco. Pero dito sa kanila ni Win Gatchalian, yung 12 ay hindi majority dahil wala namang nag-abroad, walang namatay, at walang vacancy. Ang daming mga galing na abogado dyan. Si Kiko Pangilinan, abogado dyan sa kanila Pero gagamitin lang talaga nilang Abilino versus Cuenco. Ewan ko ba, pakapalan na lang. Ewan ko, lahat ng pinag-aralan natin dito parang mapupunta lang sa basura dahil napakagaling naman itong grupo ni Gatchalian. Pwede ba itong questionin? Ang 12 ay hindi majority ng 24.
Ang 12 ay 50% ang nakalagay sa Constitution, a quorum shall constitute 50% plus 1, which is 13. Now, the Supreme Court might consider that a different number, different from 24 to determine the quorum if there is a vacancy. For example, may namatay na may na suspend na senador. Kahit si Senator De La Rosa ay wala dyan, absent siya, walang vacancy. Kahit si Senator Ejercito nasa jail, walang vacancy. In fact, ang mga staff nila ay nagre-receive ng salary sa Senate because at any time, someday they might come back. Senator Estrada might get acquitted. Senator De La Rosa might decide to go back. Tama. There is no vacancy. So, Therefore, the 24 is still the number to count for the majority, which is 13, hindi 12. Tama nga naman, kahit basahin nyo ang rules ng Senado, hindi maaaring maghalal o maagaw ng liderato sa Senado ang 12 senador lamang. Ayon sa saligang batas, kailangan ng 13 boto. Boto ho hindi ho pambabraso. Boto ho ang usapan dito. Ang absolute majority sa 24 na senador upang formal na mailuklok o mapatalsik ang Senate President ay kailangan ng 13 boto. Ang panuntunan ng pagboto sa election officer, boto lahat ng miyembro, Hindi yung binabraso, gumagawa ng sariling quorum. Ayon sa Article 6, Section 16 ng Saligang Batas, ang Senado ay dapat maghalal ng kanilang Pangulo sa pamamagitan ng mayorya ng lahat ng mga miyembro nito. Ang magic number dahil mayroong 24 na senador ang Pilipinas, ang simpleng mayorya ay 13. Kita nyo na. Doon pa lang, paano? Paano nyo nakuha yung leadership? Ngayon, yung mga bulok 12. Artikulo 6, Section 16 ng Saligang Batas. Basahin nyo. Ang ginawa nyo, minagic nyo eh. Di ba? Ginawa nyo, pukpok lang kayo ng pukpok. Mayroong sinugundahan nyo lahat ng mga magkakampi. Ang pagkakaiba ng quorum at mayorya, ito, quorum para sa mag-session. Di ba? Nag-session sila. Mag-isa lang sila nag-session. Wala yung grupo ni Senator Alan Peter Cayetano. Ang quorum ay minimum na bilang ng mga mambabatas na kailangan para makapag-umpisa ng session o tumalakay ng mga batas sa ilalim ng ilang doktrina ng Korte Suprema o kailangan ba ng doktrina ng Korte Suprema? Meron ba silang dala-dala nun? Wala. Kung ang not valid, ito sabi pa dito, ito sinasabi, Supreme Court, tulad ng Abilino Cuenco, 12 senador ay maaring bumoto ng valid na quorum kung ang natitirang membro ay legal na wala o suspendido. Valid nga yung 12. Pero, meron ba silang nakuha 13 boto? Hindi. Valid sila gumawa ng quorum. Nakapag-quorum kasi 12 dumating si Chis Escudero o yung tinatawag nyong di ba? Sinabi na yan sa Abilino versus Cuenco. 12 senador ay maaring bumuo ng valid quorum. Kaya nga sila ngayon. Nahila nila si Escudero. Nagkaroon ng quorum. Doon na sila ng braso. Nag-motion ito si 2000 na kailangan lahat ng mga i-vacant lahat ng mga committee. Diyan. Di kumari, na-vacant na nila. Nag-motion na naman. Sino? Ihahalal daw si Win-Win pero loose naman. Pag-ahalal ng leader kahit pa may quorum ang 12 senador para magbukas ng session, ang numero ay hindi sapat upang maghahalal ng Senate President. Kita nyo na. Di ba? Dahil hindi pa rin nito maabot ang constitutional na kinakailangan na 13 boto. Papakita ko sa inyo. Kasi nagmamagaling itong si basahin nyo yan
Ang pagkakaiba ng quorum at mayorya, ang pagkakaiba ng para makuha ang leadership, pwede kang mag session o mag-quorum kahit kayo ay 12. Pero hindi mo pwedeng palitan ang leadership ni Senator Alan Peter Cayetano kung kakarampot lang kayo at wala kayong 13. Di ba? Ay dito ang paghalal ng leader kahit pa may quorum ang 12 senador para magbukas ng session. Oh, pwede sila. Magko-quorum kayo, quorum. Okay. Ngayon, yung leadership, ibang usapan. Kailangan mo ng 13 boto para makuha mo yung leadership at bagong liderato. Eh wala nga sila nun eh. Dahil ang bilang ng 12 ay eksaktong kalahati lamang, hindi mayorya. O kita nyo, maliwanag sa maliwanag. Ano ba yung mga utak ng may mga senador? Kaya tama yung sinasabi ni Atty. Rowena Guanzon eh. Di ba? Magaling yung kanyang paliwanag dito. O tuloy natin para matauhan itong mga nagpapanggap ng mga abogabo-abuguhon dyan. So, attorney, sa nakikita niyo pong situation ngayon, si Benny Antiporto po ito. Sa nakikita niyo pong situation ngayon, malaki ang posibilidad na aabot po ng Korte Suprema itong bagay na ito. Kung sakaling hindi po nila masettle to. Aabot talaga. Mhm. Aabot talagang Korte Suprema dapat. Kasi gaya rin mo ng sabi ng iba abogado na hindi naman po kinwestiyon yung quorum kanina kung habang nagkakaroon ng proceedings dahil nandun din naman daw po si Chis Escudero. Bakit? Nasa kamay ba ni Chis Escudero ang pagka-question dyan? Mhm. Bakit? Mhm. Bakit? May rule ba na kailangan i-questionin ang quorum? Dapat alam ng bawat senador kung ano ang quorum. Ano ba sila? Di sila nag-aral? Lalo na si Atty. Pangilinan na abogado siya. Magpasa naman kayo ng Abilino versus Cuenco. 23 lang ang bilang doon ng Supreme Court on a motion for reconsideration because Senator Confessor was abroad. And there is no vacancy now. Even with Bato de la Rosa absent. Even with Jingo Estrada absent because he's in jail. Their offices are not vacant. Ilang ulit sabihin, pero kung gusto talaga nilang gawin, ginagawa nila kasi BBM gang na sila. Ano bang kinatatakutan nila dyan? Ang Senate Blue Ribbon Committee? Bakit? Bakit? May mga magsasabi ba dyan na ilan sa kanila ay nagkamaleta din? Ano ang napakamahiwaga dito sa Senate Blue Ribbon hearing ni Senator Marcoleta na lahat na lang ay ginagawa nila para ito ay hindi matuloy? Lalo naman pag hindi nila tuloy ay ang mga tao naman ay lalo nagde-demand ngayon na ibuksan niyo yung Senate Blue Ribbon Committee na yan at wag na si Ping Lacson ng chairman dyan dahil nung siya ang nag-chairman wala namang nangyari. So, Yan lang po ang masasabi ko dyan. paano po natin pala Para tatratuhin? sa akin po, opinion ko. Opo. Attorney, Galit siya. Nagkaroon din ako ng batas. Batas binabali. Yung quorum at ayan ulitin natin illegal ho ang ginawa. Ayon dito sa paliwanag ni Atty. Rowena Guanzon. Binaraso nila, nagkaroon sila at sila na raw ang majority. Mali naman pala. Oo. Hindi nila binasa yung Abilino versus Cuenco case na yung leadership hindi naman magiging valid ito. Ngayon, dapat aksyonan ito ng Korte Suprema. Meron pa silang panumpa-numpa, ano? Sumpa ka pa. Peki pala. Kaya sinabi, hindi yan win. Kaya magaling din talaga ang ginagawa ng mga yung mga kampo ni Senador Alan Peter Cayetano. Kaya huwag kayong magsasawang suportahan yung mga Brave 13. So hindi na ho 13, Brave 12 na lang. At yung mga Bulok 11, napasukan ho ng mas bulok pa. Di si Bulok 12 na sila. Ayan nyo, malapit na ho, kalagitnaan na ho ng 2026. Papasok na ho ang 2027. Konting kemuta lang, eleksyon na. So ngayon, pag ito talaga ay pinilit nila ang taong bayan sa mga kagustuhan nila na palpak, hindi ho pwede yan. Ang mangyayari niyan, matatalo sila sa eleksyon. Ila-landslide nila si BP Sara. Di ba? Ulitin natin, ang panuntunan sa pagboto ng election officer patungkol dito sa Senate President o liderato sa Senado, kailangan ho makakuha ka ng 13 boto. Hindi ho 12 Wala hong ganun.
At kung sila-sila lang ang magkukorum, wala yung iba, dahil absent, hindi naman pwede. Kailangan lahat ho ng senador nandun. Kung minadic nga Kuya Goods, ayun lang. Kaya nga sinabi ni Atty. Rowena Guanzon, yung gang ni Baby M. Ayun nga napapansin ng taong bayan yung maletagang na ayaw buksan ang pag-iimbestiga sa flood control. Kaya ho takot na takot yung mga yan kasi sisiwalat ang mga pangalan nila. May litrato siguro, di umano, at mayroong mga picture ng mga bahay, talaga hong dapat nilang katakutan. Ngayon, magagawa nyo ng kwento ang mga bagay-bagay na pwede nyong pagtakpan. Pero bandang huli, sabi ko nga sa inyo, sa dulo, pag nakaupo na si BP Sara, doon nyo malalaman kung sino ang nyong binangga. Aray mo. Binangga nyo ang mga Duterte, ginawa nyo ng kwento, tapos ang karera nyo. Talaga. Totoo yan. Kasi ngayon, habang sinisiraan nila si BP Sara, lalong bumabango. Ngayon, pasensyahan doon sa mga nagtraidor at naghudas, wala na kayo makukuhang boto pagdating ng 2028. Asahan nyo yan. Pero, meron akong i-request sa inyo. For the meantime, ngayon, tapusin natin yung ating reaction. Ito lang yung kay Mang Banat, i-subscribe nyo ho. Kasi magaling din bumanat itong bata. Lagi ko siyang inaano dito sa ating Kasi pag napanood nyo, talagang gaganahan ho kayo. Ito. Ito yung kanyang YouTube channel. Yan subscribe nyo siya. Ito. Takot kayo sa mga Duterte at takot kayo sa mga Pilipino. Takot kayo makulong, mga hayop kayo. Ngayong hindi kayo sinisipot dahil ginagawa sa inyo ang ginawa nyo doon, ngayon putang ina nagiiyakan kayo. Kung Subscribe nyo mga kasama. Magaling din at talagang bumabanat din. Kagaya ni ni Banat Bay. So, eto tayo sa shoutout segment natin. Simulan na natin. Talagang maraming nagagalit. Doon sa nangyaring pang-aagaw ng leadership. Peki pala. Kay Ma'am Damanusan, shoutout po ma'am sa Texas, USA siya. Kay Ma'am Lina Comejo, shoutout po. Lilibet Nelmida, shoutout po sa inyo. Ma'am Nejo Morante, yan, shoutout sa iyo Ma'am Nejo Delia Libranza, shoutout po. Cecilia Laiden, shoutout po sa inyo. Ned Salvajo, Salvo, 9554, shoutout. Edito Sulima, shoutout po. Johnny Boy Tapos, 8433, shoutout po sa inyo. D. Victor, 5449, shoutout po. Janie Bres, shoutout po. Leo Patrick, shoutout. Shasmel, shoutout. Si Ma'am Negris, shoutout sa iyo Corsini Galon, shoutout po. Nelson Tumamak, shoutout po. Eva Mendoza, shoutout. Hilario Arada, shoutout po. Jorda Felmoto, shoutout sa iyo. Felix Hembra, shoutout po. Asian Brani Asian Barani Wanaga, shoutout po. Susan Matri, shoutout po sa inyo. Marisa Herrera, shoutout po. Blue 0624, shoutout po sa inyo. Perla Presente, shoutout po. Raquel Arsenio, shoutout. Dino Condiamat, shoutout po sa inyo. Merly Paduga, shoutout po. Linda Ross Morales, shoutout po sa inyo. Martin Nabang, shoutout po. Nicole Ann Crisostomo, shoutout po. Danny Maputol, shoutout po sa inyo. Raul Andoy, shoutout po. Conrado Sayon, shoutout po. Rayban 20s, shoutout po. Cassie Nebriha, shoutout po sa inyo. Oscar Toromente, shoutout po. Lina Comejo, Mama Linda, shoutout po. Lina, shoutout po. Arnel Hainal, shoutout po. Ventura Amigo, shoutout po. Marilu Capulco, shoutout po. Mario Lavadia, shoutout po. Marciana de la Cruz, shoutout po. Rudy Villamor, shoutout po sa inyo. Kyosu Paheo, shoutout po. Mutia Albite, shoutout po sa inyo. Ma'am Jeannie
Reponso, shoutout po. Pedro Nay, 1684, shoutout po sa inyo. Rabil Davao, shoutout po. Robert Calabungi, shoutout po sa inyo. Formicanti, shoutout po. De Protesano, shoutout po. Mix Vlog ng Nibay, yan, shoutout po sa inyo. Yan, kung babot ko sa iyo sa shoutout segment natin. Doon sa mga hindi pa na-shoutout, damihan niyo po yung pag-comment kasi baka natatabunan. Ma'am Rosita Mananlangit, shoutout po sa iyo. Oo. Marie Chris Ocampo, shoutout. Clara Goco, shoutout. Ben Mix Vlog, shoutout. Ricardo Baldago, shoutout. Purima Kant, shoutout po sa inyo. Jocelyn, shoutout po. Daval, shoutout po. Oo. Ayun na, wala na. Rodrigo Junior Bicano, shoutout po sa inyo. Hanggang sa muli ho, pakilaging share ang aking paglalambing naman ho. Bye-bye!